Jesus, we praise you, Lord. We honor your name this morning. Your name be lifted up, Jesus Christ, the one and only God, who we serve, we adore, we magnify. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We praise your name. Oh, we praise your name, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you. Sabi ng Panginoon, nung siya ay namatay, babalik ako in 3 days. Ginawa niya yun. In 3 days, He rose again. So, I will tell you, people of God, worshiper of God, your works are not in vain. The Lord rose in 3 days. And He said He will come back again. He will get you. He will take you. You are His. He died, yes, because He was human. But He rose again. And He lives forevermore. So, is there any reason for us not to worship the Lord? Wala. Wala, di ba? Kaya let's honor the Lord with our voices. Let's praise Him with all of our strength today. Because He is worthy to be praised. He deserves it. Amen? Come on, let's sing. You live, you died, you said in 3 days you would rise. You did, and He's alive. You're alive. And He ruled. You rule,
saving me, from saving the ones I love, from saving us, Lord. Thank you so much. Hallelujah, Lord. We worship you. Oh, we worship you, Lord Jesus. You are the God who is great. Yahweh. Rapha. The healer. Our Jehovah Rapha. Our great healer. Elohim. The Almighty God, who's full of strength, whose strength never runs out, O Lord. Shaddai, our great God. Adonai, our Master. In you we submit, our Master. We submit to your authority. Oh Lord, Jehovah Jireh, our provider, whose sources never runs dry. It never runs out, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Thank you. Hallelujah. People of God, let's continue to worship the Lord. Give Him all your desires. Give Him all your worship, all your praises. Give Him all your dreams. Give Him all your problems. Give Him all your frustrations. He is all that you need. Our Yahweh, our Jehovah Jireh, who will provide everything that you need. Hallelujah. People of God, listen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Yes, declare it. Awaken supernatural things. Yahweh.
your people. You will not hide. You will display your victory, your glory, Lord. Thank you so much. We adore you, Lord. We proclaim that you are our one great God who lives forevermore. Thank you, Jesus. Thank you for these people who never get tired of serving you, Lord, spending their time for you, Lord. And of course, thank you, Father, for seeking us, for finding us, for choosing us, Lord. It's clear, Lord, that we have never chosen you, but you were the one who chose us. Ikaw ang nagdala sa amin, Ama, sa iyong anak na si Jesus, kung bakit kami nakakilala sa iyo, Lord. You drew us near to your Son, Jesus, and that's why we have received your eternal gift, our everlasting life. That's why we will proclaim your name. We will continue to worship you through our voices through this worship. Hallelujah. Come on, people of God, let me hear you sing again. Kayo lang po. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Let's sing it one more time. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, this we pray in Jesus' name. Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating pakikibahagi sa ating banal na hapunan. At ang paalala po sa atin ng banal na kasulatan ay bago po tayo makibahagi, atin pong siya sa atin ang ating mga sarili upang maging karapat-dapat po tayo sa pagtanggap ng mga simbolo. Gaya po ng sinasabi dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang sa mga sumusunod. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ng kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po'y lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon kami nagpapasalamat. Muli po Panginoon kami may pagkakataon na pakibahagi Panginoon. Alalahanin namin Panginoon kung gaano ang pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. Hanggang sa ibinigay nyo ang kaisa-isang anak, Panginoon, upang kami ay tubusin sa aming pagkakasala, Panginoon. Magkaroon kami ng kaligtasan. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At muli, Panginoon, kami naririto, aming sinisiyasat ang aming mga sarili, Panginoon. Alam po namin na sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, hindi namin maiwasan na kami po, Panginoon, ay nakakagawa ng mga pagkakasala na at labag sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, humihingi kami ng tawad, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord, sa lahat ng aming nagagawa sa inyong pagkakasala. Maging sa pagkukulang namin, Panginoon,
sa aming buhay, Panginoon. Kami po inyong linisin, Panginoon, upang kami po, Panginoon, sa pagtanggap nito ay maging isang pagpapala para sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulog, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitipay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin na. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Purihin ko ang Diyos. Nagkabasa ng kanyang mga salita. Good morning. Blessed po ba tayo today? Kung blessed nga po tayo ngayon, pwede ba natin tingnan yung katabi natin and then tanungin natin siya, blessed ka ba? Okay. And then ito pa kasunod. Ready ka na ba? Saan? Okay, yan. So, sumagot ba? Kung saan daw, saan? Kung ready na? Well, alam niyo naman, ito ay isang opportunity sa ating mga Kristiyano na actually, hindi natin kayang ibalik kasi sa Diyos yung binibigay niya sa atin everyday. No? But this is a small gesture sa ating Panginoon na kung ano yung kaya natin ibigay sa Kanya ay maramdaman niya na ito ay galing sa ating mga puso. Bago po ba tayo pumunta dito is naihanda po ba natin yung pagkakaloob natin sa Kanya? Amen. No? So, may isang kwento akong nabasa and then naalala ko itong mamaya siguro kung may flash natin yung Mark 12:41 to 43. Kung kaya lang naman. May isang empleyado, Daniel yung pangalan niya, si Daniel. And because of mga pangyayari ngayon, na-lay off siya. No? Na-lay off siya sa trabaho. And then, uma-attend siya ng mga gatherings sa trabaho, ng mga fellowship. And then, nakaka-start siyang makilala ang Diyos. No? Up to the point na sabi niya, nung na-lay off siya, sabi niya, Lord, I still want to praise you. Kumbaga, paano kita papupurihan kasi na-lay off ako, nawalan ako ng trabaho. So, paano na lang, no? So, ganun yung nasa isip niya. And then, coming Sunday, so alam niya naman, magsisimba sila. Pagpunta niya sa church, meron siyang 2 sentimo, no? Coins na nasa bulsa niya. And then, during offering time, nakita niya yung mga kapatirin niya na ang lalaki nung sobre. Parang ganito yata kalalaki yun. So may sobre ganito, no? Nakita niya may sobre, tapos yung iba makapal, no? So tinitingnan niya. And then nung nag-offering na, inulog na doon sa ano. And then ngayon, so nandoon yung heart niya, kaso nga lang, 2 sentimo yung nasa bulsa niya. So parang nakaka-relate nga din sa atin, no? And then, nung dumating na sa harap niya yung basket, so with all his prayer, nilagay niya. No? So, without thinking na parang ito na lang yung pamasahe niya siguro, maglalakad na lang siguro siya. Basta sabi niya, I'll give it to you, O God.
And then, the next working day, no, siyempre, na-layoff na siya. Natawagan ngayon siya, tinawagan siya nung kasama niya sa trabaho. Hindi sabi, "Oh Brad, merong pinatatawag ka ni boss," ganyan. So, pumunta siya doon sa boss niya. And then, nagkataon na marami silang na-layoff. Sa sobrang daming na-layoff, kinulang tuloy ng empleyado yun. So, ni-reinstate siya ulit. No? Na-reinstate siya ulit. So, nung time na yun, nag-share siya, sabi niya, talagang hindi ko kayang ipaliwanag yung mga blessing mo sa akin. So, parang ganun din yung mababasa natin doon sa Mark 12, verse 41 to 43. Sabi doon, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." So it doesn't mean, mga kapatid, na konti o malaki yung naibibigay natin. It's not that. It's the heart of giving. So sabi nga, giving is a form of worship because it should be comes from the heart. No? So kung tinatouch ng Diyos, ng Holy Spirit, yung puso natin, okay, nag-prepare na tayo kaninang umaga before we come here. Kung tinatouch ng Holy Spirit yung puso nyo na to give more, let the Holy Spirit flows into your body. May mga tatlong offerings tayo ngayon, okay? Yung sa tithes and offerings natin, para sa mga bisita na hindi nakakana. And then yung special offerings, and then yung ating Gideons and Dorcas, no? So, lahat naman na nakukuha doon is, lahat na nakokollect is used for the glory of God, mga kapatid. So, yon ay ginagamit ng church para sa magpapalagana pa ng kanyang salita sa iba't ibang dako ng San Pedro. And not only San Pedro, lumalabas tayo ng town and even abroad nga, ay umaabot tayo ng abroad. Okay. So, it is a challenge for us, mga kapatid, right now. No? We cannot outgive God. Lagi ko po itong sinasabi. We cannot outgive God kasi ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. So lahat ng meron tayo ngayon, it all came from God because that is His will from to us. No? So mga kapatid, ito yung opportunity para sa atin na ipakita sa Diyos yung ating puso ng pagbibigay, ng ating puso ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Are you ready, mga kapatid? Amen. So let's come to the Lord in prayer. Yes, O Lord God. Hallelujah. Father God, we thank you so much, O Lord God, for all the blessings that you have given us, Panginoon. And for this time, this is our opportunity, Panginoon, to bring back, Panginoon, all the glory, all the praises, Panginoon, sa iyo, O Lord God. Lord, pagdamutan mo po, Panginoon, itong aming may pagkakalob sa inyo, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi ito sapat, Panginoon, upang ipagkaloob sa inyo, O God. Subalit, i-prepare mo po ang aming mga puso, Panginoon, na yung aming pong pagkakaloob sa inyo ay maging sangbukal, Panginoon, sa aming puso, O God. Matuto po kami, O Lord God, na ibalik sa inyo lahat po ng pinagkakaloob po sa aming Panginoon. And who knows, Panginoon, in time, Panginoon, darating sa aming buhay na ma-realize namin, Panginoon, na it's all about your graces, Panginoon. It's all about your power, Panginoon. It's all about your greatness sa aming buhay, Panginoon. Let other people see, Panginoon, sa aming buhay ang iyong greatness, O Lord God. Lord, again, we are praying, Panginoon, to bless all these offerings. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Salamat sa Panginoon. Once again, binigyan tayo ng Diyos ng another opportunity to study the Word of God. Ano po? And as we study the Word of God, lagi niyong isipin, habang binabasa niyo yung salita ng Diyos, God is directly talking to you. Ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa iyo. Hindi po ako, ano po, vessel lang po ako. Pag sinabing vessel, lalagyan. Ano ho? Instrumento. Pero ang tunay po
na nagsasalita po sa atin ay ang Panginoon. Kaya po pag nag-aaral tayo ng Word of God every Sunday, treat as if the Lord is talking to you personally. Alright? So, we're going to start our series all about unstoppable spirit. Ano po? Are you all excited? And by the way, welcome po sa ating mga bisita, mga first-timers po natin. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. Gusto po namin malaman nyo na hindi ho aksidente na kayo po ay dinala ni Lord dito. God has a purpose. And maybe you're looking for that purpose for a long, long time. You're trying to look for that purpose maybe in your work, maybe through your friends, maybe through your career, or habang hinahanap mo yung sarili mong, sabi nga, layunin sa buhay. Isang araw dinala ka naman ng Diyos dito. Why? Because as I have said a while ago, dinala ka ng Lord dito for a purpose. At ngayong araw na to, hindi aksidente, na ang topic ngayon is about spirit-empowered life. No? Spirit-empowered life. Napakahalaga pong makita ho natin kung ano po ba ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin this morning. And I want you to prepare yourself. If you have any, sabi nga po is doubts, if you have any other thoughts, labas dito sa gawaing ipinunta mo rito, alisin mo na yan, ibigay mo na sa Lord. And ibigay mo fully sa Lord yung sarili mo. Okay? Kasi hindi mo nga alam kung mauulit pa ito. You can never tell. You can never tell what will happen to your life. So make the most of this time na meron ka. Amen? So focus, okay? Focus on the Word of God. Focus on God's message to you. Okay? Huwag mo muna isipin na wala kang pera. Okay? Dati naman nang wala tayo niyan. Kaya huwag mo na masyadong isipin. Okay? Huwag mo isipin yung mga problema. Huwag ka mag-alala. Ang Diyos may prepare na solusyon dyan. Amen po ba? Huwag mo isipin kung ano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, huwag ka mag-alala. Kasama mo ang Diyos, hindi ka dumadaan sa pagsubok na mag-isa. Kasama mo ang Lord. At ito yung pangako ng Lord, malalagpasan mo yan. Amen po ba? So now, magpahinga ka sa presensya ng Diyos, pakinggan mo ang gusto niyan sabihin sa'yo. Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng spirit-empowered life. Let's come to the Lord. Heavenly Father, we are so blessed and thankful to you, God, because once again, you gave us this opportunity to come together to study your words. As I have said a while ago, Lord, we want to treat your words as a direct word from you, God, as if you are in front of us, talking to us, O Lord. So speak unto us, O Lord, and give us a clear heart, a clear mind, O Lord, so that we can really see your purpose. Why you brought us here in this place together, Panginoon. At kung kami ay bisita, makita namin yung reason bakit mo kami dinala rito. Bakit kami, Panginoon, ay pinaanyayahan mo mula sa isang church member o church disciple, Panginoon, sa lugar mo na ito. Lord, mangusap ka sa amin ngayon. Tulungan po kaming iwaksi ang anumang problema, anumang pagsubok na iniisip namin o sulyan ay alinlangan. Lord, binibigay namin ang buong buo ang aming sarili sa oras na ito because we want to experience a spirit-empowered life. So speak unto us through your Holy Spirit in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Sabi ng Bible in the book of Acts chapter 4 verse 31 sa New Living Translation, after this prayer, the meeting place shook and they were filled with the Holy Spirit. Then they preached the Word of God with boldness. Let me give you a short background nitong book. Ang Book of Acts o sa Tagalog ay aklat ng mga gawa. Ay tumutukoy po sa mga ginawa ng apostol nung sila po ay inutusan o ika nga po'y nangaral ng tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, tungkol sa mabuting balita. Okay? Ang Book of Acts po ay sinulat ni Dr. Lucas. Yung sumulat po ng Book of Luke, siya rin po ang sumulat ng Book of Acts. Okay? At makikita po natin dito, hindi po lamang yung galaw ng mga apostol, kundi kung paano gumalaw ang Diyos
sa buhay po nila. Okay? So sabi po dito, Acts chapter 4 verse 31, after this prayer, the meeting took place, or the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Ito pong Acts chapter 4, nangyari po sa panahon ng matinding opposition laban po sa early church. And going back po sa previous chapter, pag tinignan niyo po yung chapter 3, katatapos lamang po nila Pedro at saka ni Juan na pagalingin po yung isang lumpo na laging dinadala doon sa pintuan na kung tawagin ay Beautiful Gate. Ano po? Nung mapagaling po nila yon, dahil po doon, maraming tao po ang naniwala sa Panginoong Jesucristo. On the other side, marami ding religious leaders ang nagalit sa kanila. No? Kaya po ang ginawa sa kanila, inaresto ho sila, tapos sila po'y inimbestigahan, at pinagbawalan sila. Pagkatapos ng investigation, pinagbawalan po silang mangaral tungkol kay Jesus. Doon sa Acts chapter 4 verse 8, sabi po doon, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Binawalan po sila. Pero imbis po na sila ay matakot, ang church po, sama-sama po silang nanalangin. Napakahalaga po ng tinuturo mo nito. Pag meron pong nangyayari sa atin, na tila po naghahatid ng takot sa atin, instead po pala na tayo ay matakot, ang dapat po pala natin gawin, sama-sama po tayong manalangin. Yan man po ay sa pamilya ho natin, kung meron tayong pagdadaanan, pinagdadaanan, kung meron mang persecution, meron mang problema, meron mga trials, battles in life, ang kailangan po pala natin gawin ay magsama-sama para po manalangin. Hindi po sila nag-pray for comfort, by the way. Hindi po sila nag-pray for escape. Hindi sila nanalangin na, Lord, sana po makatakas po kami, makaalis kami rito, dali mo kami sa ibang bansa kasi pinipersecute kami. Hindi po. Nag-pray sila for courage. Sino po dito ang nag-pray na siya po'y gawing matapang? Wala pa. Kaya po pala duwag kayo hanggang ngayon ay. Sino po nag-pray na dito na siya po'y gawin ng Diyos na matapang? Hindi po ito yung tapang na away, no? Yung sino lalabas? Sino matapang? Hindi po gano'n. Sinasabi po natin ditong courage ay yung pagbabahagi o tapang sa pagbabahagi ng mabuting balita. Yung tapang na ibahagi mo ang paniniwala mo kay Kristo. Doon sa Acts chapter 4 verse 29, sabi po rito, and now, O Lord, hear their threats and give us your servants great boldness in preaching your word. Very particular yung panalangin po nila, hindi comfort, hindi escape, hindi escape plan. Ang prayer po nila, sabi po rito, give us great boldness. Saan? In preaching your word. Alam niyo po kung ano nangyari? The place was shaken. Hindi lang po actually yung lugar ang niyanig ng Diyos. Niyanig po ng Diyos yung kanilang puso. Ito po ang tanong ko. Kayo po ba niyanig na ng Lord yung puso nyo? Yung bang naramdaman mo talaga, itong tao to, kailangan talaga share ng gospel to eh. Kahit na ako inuusig nito, kahit na sinasabi. Alam niyo naman po, di ba? Lalo na pag ikaw ay naging Christian, kung ano-ano sasabihin sa'yo. Di ba? Sa amin po nung araw, dahil yung pong church doon, ang pioneering ay si Brother Duroy. Yung pong church doon, nabansag ang iglesia ni Duroy. Ngayon, kapag ikaw ay kasama doon, aalaskahin ka ng mga kaklase mo, sasabihin sa'yo, oy, balita ko, kabilang ka na sa iglesia ni Duroy. Ay naku, alam niyo, pagka sa probinsya, nasasabihan ka ng ganun, medyo nakakadala yun eh. Di ba? Pagka naman po sabi nga po dito sa atin, sa kapaligiran, ikaw ay naging Christian, hindi ka sasabihin na born again. Ang tawag sa'yo, buang again. Oh, balita ako, buang again ka na. O kaya naman, sasabihin nila, balita ako, praise the Lord ka na, nagkagaganyan ka na. Alam niyo po yun, sari-saring panlalait ang aabutin mo. Pero ito po ang tanong ko, may pagkakataon ba sa buhay mo na yun ang lalait sa'yo kasi nagpe-praise the Lord ka o tinatawag kang buwang again?
o kasama ka sa iglesia ng mga kulto, ayun ang tawag ng iba, na-shake na ba yung puso mo para yung taong yun hikayatin sa Panginoon? Nagkaroon ka ba ng damdamin na naaawa ka, tumingi ka ng tulong sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng tapang. Gusto ko po siyang share ng gospel. Meron ba tayong ganung tapang? Alam niyo, sabi ni John Stott, the Spirit-filled church is a praying church. And the praying church is a Spirit-filled church. So makikita mo natin dito na ang tunay na spiritual power, hindi po nanggagaling sa personality, hindi nanggagaling sa strategy, hindi po yan galing sa talent. Galing po yan sa presensya ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya po, pansin niyo po, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng nakabautismuhan sa tubig, yun po yung baptistery po natin, lahat po ng tumatanggap, binabautismuhan po doon. Ito po yung something na hindi natin nakikita, na once na ang isang tao ay nabaptize at iniahon sa tubig, katulad ng Panginoon, Panginoong Jesucristo, nang binautismuhan siya, ano ang bumaba sa kanya? Yung Holy Spirit. That is something na hindi nakikita ng ating naked eye, pero ang tiyak, ang isang taong nabautismuhan, tumatanggap, binababaan ng Holy Spirit. Kaya pag bumaba na po yung Holy Spirit sa kanya, nakakaramdam na po siya ng kakaiba kumpara sa dati. Yun po ay gawa ng presensya ng Holy Spirit. Kaya sabi po ni Matthew Henry, those who are filled with the Holy Ghost are thereby fitted for service. Ibig pong sabihin, ang pagkapuspos ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao, hindi po para lamang maramdaman natin yung presence ng Diyos, kundi inihahanda po tayo o ang isang tao para sa gawain ng Diyos. Ulitin ko po yan. Yung pagkapuspos ng Holy Spirit sa atin, once na tinanggap natin si Kristo, hindi para po tayo makaramdam lamang ng presence ni God, kundi para po ihanda tayo sa gawain na inilaan ni God para sa atin. Sometimes, we are too emotional. Pagdating po sa ating worship, pagdating po sa approach natin ng fellowship, yung iba po umiiyak, yung iba po nagsasalita ng kung ano-ano, iba nagtatatalon, para lang po masabi na meron siyang Holy Spirit. Mga kapatid, ang Holy Spirit po is more than that, hindi ho ganon. Ang Holy Spirit po, pumupuspos sa atin para po tayo ay maging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po para maging emotional. Sometimes, ang batayan ng ibang mga Christian, I'm sorry, pero ito yung reality. Masasabi raw na ikaw ay may Holy Spirit pag nag-i-speaking in tongues ka. Not true. Hindi po totoo yun. Sabi po nila, masasabi lang na may Holy Spirit ka kapag ikaw ay nakakapagpagaling. Not true. Hindi po totoo yun sa lahat ng pagkakataon. Masasabi lang na may Holy Spirit ka kapag ikaw daw po ay merong tinatawag na mahusay na pananalita. Not true, mga kapatid. Masasabi mo na may Holy Spirit ka kapag tinanggap mo si Kristo at ang manifestation noon, tatapang ka na mangaral ng mabuting balita. Tatapang ka. Sigurado po yan. So gusto kong ibigay sa inyo ang ilang bagay, 4 na bagay na gusto kong matutunan natin sa umagang ito. Tanong yung mga tabi mo, handa ka na ba? Okay, handa na raw po ba? Okay, first, ito po yung una. The Holy Spirit fills surrendered people. Ang pinupuspos ng Holy Spirit ay yung mga taong sumuko sa Panginoon. Sumuko ka na ba? O ikaw pa rin ay palaban kay Lord? Wala kang panama kay Lord pag lumaban ka kay Lord. Wala. Kahit kakampi mo pa si Satanas, talo ka pa din. Sino po dito ang gusto kakampi si Satanas? Kalaban ng Diyos. O di po ba mas maganda kakampi mo ang Diyos? Bakit? Pag ang Diyos ang kakampi mo, kahit si Satanas walang panalo. O bakit kakakampi doon? Talo pala yun. Di ba? So, paano ko ipakikita, Pastor, na sa Diyos talaga ako, you need to surrender your life.
At ang gagawin ng Diyos, once you surrender your life, He will fill you with His Holy Spirit. Bakit? Kasi at that point of time, empty. Wala nang laman ang puso mo. Hindi malalamnan ng Diyos, ng Espiritu niya, ang puso mo hanggang punong-puno ka ng sarili mo. When you are full of yourself, when you are full of pride, when you are full of ignorance, when you are full of materialism, God cannot fill you with His Holy Spirit. The only thing, the only way for you to be filled with the Holy Spirit is total surrender, a total abandonment of yourself. Iwanan mo yung sarili mo at ibigay mo sa Panginoon, isuko mo at hayaan mo, pupunuin ka ng Holy Spirit ng Diyos. Mababago ka. Marami na pong nabago dito. Marami na po. Taas po yung mga kamay ng mga nabago na ang buhay bukod sa akin. Punta nyo na po, ang dami po niyan, no? Yung po bang katabi nyo, tanungin nyo, gusto mo bang mabago? O ganyan ka na lang? O ano po sabi, gusto daw niya mabago? Di ba? Wala naman taong gusto niya ang habang panahon. Ganun ang buhay niya. Pero mababago ka lang if you will surrender your life. At pinakamabigat yung surrender eh. Di ba? Pinakamabigat yun. Yung iba nga tumatakas eh. Bakit? Ayaw sumuko. Literally, mahirap yung surrender. Kaya po may mga nagtatago. Di po ba? May mga tumatakas. Di po ba? May mga ayaw magpakita. Kasi yung surrender ang mahirap. Spiritually, yung surrender sa Diyos ang mahirap. Bakit? Ibirin mo, yung pride mo, ibababa mo. Yung taong hindi mo gustong patawarin, patatawarin mo. Di ba? Ang dami mong isusuko, di ba? Pero, tandaan niyo po, the Holy Spirit fills surrendered people. Yung mga tao lang na sumuko sa Panginoon, sila lang yung makakaranas ng pagpuspos ng Holy Spirit. Chapter 4, verse 31. After this, sabi po dyan, after this prayer, the meeting place shook, and they were filled with the Holy Spirit. Sino to mga tao ito? Ito yung mga sumuko sa Panginoon. Then they preached the word of God with boldness. Sabi po dito, they will all filled with the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit is not for perfect people. Hindi po. But for surrendered people. Tignan yung Ephesians chapter 5 verse 18. But, sabi po dyan, don't be drunk with wine. Sino po mga nagiinom dito? Sabi po ng Bible, don't be drunk with wine. Bakit? Sabi niyo, because that will ruin your life. Masisira ang buhay mo. Sabi ganyan ha, tignan niyo. Don't be drunk with wine. Ang reason ng Panginoon, because that will ruin your life. Kaya kita niyo po, lahat ng mga lasenggo, lahat ng painom ng sarili, gold ng gold. Bakit Pastor gold? Gold. Ganun po yun. Okay? Eh lahat naman po ay tayo, ako rin po yung nag-gold dati ay. Ano ho? Nung high school po ako, gold na. Opo. Sabi po nila, muy chiko ka. Ibig sabihin, nakainom. Hindi mo maayos ang buhay. Lahat ng mga tao na nalalango sa alak, nasisira ang buhay. Nasisira po buhay. Kaya sabi po rito, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Sino po yung nakakita kayo na lasenggong maayos ang buhay? Eh yung tao nga po, pag nalasing, lakad lang, hindi na maayos eh. Di ba kayo maglakad yun? Di ba? Lumakad ka matuwid na to. Huwag mo akong inaano dyan. Huwag mo akong kakalin. Kaya ko sarili ko. Di ba? Lakad pa lang yun, sira na lakad. Buhay pa kaya? Di ba? Sabi ng Bible, tignan nyo, instead be filled with the Holy Spirit.
Instead, be filled with the Holy Spirit. Ang linaw nito. Kaya yung lahat ng mga tumanggap kay Kristo, nagsuko ng buhay nila, umayos ang buhay. Bakit? Napuspos ng Holy Spirit. Kabaliktaran ang resulta pag napuspos ka ng Espiritu ng alak. Kung napuspos ka ng Espiritu ng alak, nasisira buhay mo. Pero pag napuspos ka ng Espiritu ng Panginoon, gumaganda ang buhay mo. Paganda ng paganda. Amen? Paayos ng paayos. Amen? Diba? Patuloy na pinagpapala. Diba? At ang iyong ang glow mo, diba? Ang datingan mo, diba? Paganda ng paganda. Diba? Papogi ng papogi. Samantalang dati di ka na makilala. Bakit? Puspos ka ng alak eh. Hindi ka na makilala. Pati salita mo eh. Di ba? Ano ba? Di ba? Nag-speaking in tongues din naman eh. Kaya lang kakilala. Be filled with the Holy Spirit. Sabi po dyan, Galatians chapter 5 verse 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Kaya pala umaayos ang buhay. Kasi i-guide ka ng Holy Spirit. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Isa po sa sinful nature na kinikrave po ng laman po natin, ay yung paggawa ng kasalanan. Kaya sabi po rito, let the Holy Spirit guide your lives. And ayon kay Warren Wiersbe, sabi po niya, the feeling of the Holy Spirit is not a luxury. It is an absolute necessity for Christian living and service. In other words, ang isang believer, mga kapatid, hindi po siya makakapamuhay effectively like Christ through human strength alone. We need the Holy Spirit for our daily victory over sin, for our spiritual power, for our wisdom and discernment, for boldness in witnessing, and for fruitful ministry. Kailangan na andyan yung Holy Spirit. Hindi po yan sariling diskarte. Hindi mo makukuha yung tao kasi i-manipulate mo. Hindi po. Ang Holy Spirit po is not something extra or optional na something nice to have but not required. Hindi po. Talagang siya po ay kailangan ng isang tao na sumuko sa Panginoon. Ibinibigay ng Diyos kapag sumuko ka. Sabi po ni F.F. Bruce, sabi niya, the Spirit's filling equipped the disciples for witness and ministry. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng power sa ordinaryong tao para gawin ang extraordinaryong purpose ng Diyos. Sino po rito ang gusto maging pastor? Taas po ang kamay. Ayaw. Sino po dito ang gusto maging kontraktor? Ayaw niyo magpastor. Mga young people, sino po dito ang gusto maging pastor? Meron po ba? Meron? Wala, di po ba? Huwag ko kayo mag-alala. Miski po ako, ni sa hinaga, hindi ko po maiisip na ako ay magiging pastor. Miski po yung kapitbahay namin na ikwento ko sa inyong si Aling Linda na binato ko ang bahay nung panahon ng kabataan ko, hindi rin po siya makapaniwalang magiging pastor ako. Isipin mo, nang babato ka ng bahay, sino mag-iisip? Magiging pastor ka. Siyempre, pag tinignan ka niya, namamato ka ng bahay, malamang iisipin niya, paglaki mo, kriminal ka. Walang mag-iisip ng ganun. Pero alam niyo po, ito yung maganda eh. Pagka tumanggap ka sa Panginoon at yung Holy Spirit pumasok sa iyo, yung Holy Spirit nagbibigay ng extra power sa isang ordinaryong buhay na katulad sa akin para gawin ang extraordinary purpose ng Diyos. Kaya namabangha ka. Kaya tayo namamangha. Di ba? Oh, si Brother Joseph, di ba dating loko yan? Grabe ngayon, napakabuting tao. Mabait. Ano nangyari ba nagkaganyan? May Holy Spirit na eh. Paano hindi mababago? Di ba? Nagugulat pa ba tayo dahil yung tao na bago, simula nang tumanggap kay Kristo, mababago ka talaga. Kaya nga yung iba, ayaw tumanggap kay Kristo. Bakit? Natatakot sila doon sa changes na mangyayari sa kanila eh. Bakit? Marami silang iiwanan sa buhay nila na hindi pa nila gustong iwanan. Ayaw nilang iwanan yung pambababae.
Ayaw pa nilang iwanan yung paglaklak ng alak. Ayaw pa nilang iwanan yung sabong o sugal. Ayaw pa nilang iwanan yung chismis. Ang sarap kaya makapag-chismisan. Diba? Ayaw pa nilang iwanan yung kaaway nila. Galit pa rin sila ngayon. Bakit nga naman sila tatanggap? Ayaw ko tumanggap. Bakit? Ang dami ko iwanan eh. Mahal na mahal ko yung mga yan. Yung kasalanan, in love ako dyan. Paano ko iwanan yan? Kaya ayaw tumanggap. Pero pag tumanggap ka, hindi nila alam, pag tumanggap ka, gagaan ng gusto ang buhay mo. Bakit? Lahat ng pabigat na yan, sinuko mo kay Kristo, ang papalit sa iyo, yung Holy Spirit, yung bagay na hindi mo nakikita na magandang layunin ng Diyos sa buhay mo, ay pakikita ng Diyos sa iyo. Kaya pala nagkakaroon ka ng magandang purpose. Kaya yung mga dating walang planong magpastor, nagiging pastor. Ayan si Kuya Marvin, oh. Katibayan yan. Ayan po si Kuya Marvin, napakatahimik po niyan. Ayan ho, magsisimba, tapos uuwi. Simbawe yan eh. Sino po dito mga Simbawe? Pastor ha, sorry ha, share ko lang. Sinishare mo naman ito eh. Ayan. Mga Simbawe, simba, tapos uwi, simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. Yan ang gusto natin eh. A-attend, tapos uuwi, a-attend, uuwi. Pero wala nangyayari. Pero alam mo, pag yung Holy Spirit tinarabaho ka at pumayag kang trabahuin ka, babaguhin ka talaga. Eh sino bang mag-aakala isang araw si Pastor Marvin pag galing sa ibang bansa, pagbalik dito, pastor? Kaya po tinatanong ko rito kung sino po yung gusto maging pastor eh. Kasi nga padadala rin po namin sa ibang bansa eh. Para pagbalik, pastor na. Grabe po, di ba? Ang Holy Spirit po nagbibigay ng power, ulitin ko, sa isang ordinaryong tao para po gawin ang extraordinary purpose. Okay? Maliwanag po ba yun? Maliwanag sa atin yun? Tawagin ko po siya na yung pamangkin ni Sister Aida. Halika. Halika dito, Brad. May papagawa ako sa'yo. Ay, nawala. Ay, ito pala. Diyan. Sige, Brad. Brad, dito ba gagalaw na siya lang? Yan. Hawakan mo, Brad. Yan. Anong tawag dyan, Brad? Plastic blocks, di ba? Sige nga, pagalawin mo nga. Gumalaw ba? Hindi, no? Bakit? Wala siyang buhay, eh, no? Suot mo, Brad. Suot mo. Suot mo. Yan. Pakita mo sa kanila. Ayan, suot mo, Brad. Yan. O, ngayon, Brad, igalaw mo. Yun. Ano, Brad, gumagalaw ba? Apo. Sigurado ka pa? Yun nga, close, open, close, open. Pakita mo sa kanila. Close, open. Gumagalaw. Sa'yo na yan, Brad. Yan ang regalo mo. Mamaya palang halian yan, Brad. Well, ano naman kalukuhan, Pastor, yung naisip mo? Hindi po yung kalukuhan. Parang gloves po kasi. Kahit gaano kaganda yung gloves, kahit gaano kaganda yung purpose noon, wala po siyang silbi hanggat wala po siya sa loob o hindi pumapasok yung kamay doon sa loob ng gloves. Magagamit lang po siya for the purpose na talagang para sa kanya kapag pumasok na po yung kamay doon sa loob na i-close and na i-open and bandang uli magagamit sa pagkain o kung anumang purpose na kailangan paggamitan. Ganon din po tayo. We are powerless without the Spirit of God moving inside of us. Kaya kahit gaano ka kapogi, gaano ka kaganda, kahit na gaano ka kalakas, kahit na modelo dating mo, pag wala yung Holy Spirit sa loob mo, hindi ka magagamit sa purpose ng Diyos na gusto niya para sa iyo. So, stop depending only on your talent or experience. Learn daily surrender. Pray continually for spirit filling, mga kapatid.
As John chapter 15 verse 5 says, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. But, sabi po ng Lord, for apart from me, you can do nothing. Ang linaw po na sinabi niya, apart from me, you can do nothing. So this is the question. Ako ba ay controlled ng sarili ko or controlled ba ako ng Holy Spirit? Parang gloves. Hanggat hindi pumapasok yung kamay, wala siyang control sa sarili niya. Parang ikaw, hanggat wala sa iyo ang Holy Spirit, walang kumokontrol sa buhay mo. Alam mo ang reason kung bakit nandito ka ngayon? Para maintindihan mo, kailangan mo ng pagpuspos ng Holy Spirit sa buhay mo. So ang tanong ko, sinong nasusunod sa buhay mo? Sarili mo o ang Holy Spirit? Pangalawa po, are you still with me, church? May natututunan ba? Pangalawa po, the Holy Spirit produces boldness. Ito na po ngayon. Sabi po doon sa Acts chapter 4 verse 31, they preached the word of God with boldness. May katapangan. The presence of the Holy Spirit removes fear and releases the courage. Ang ginagawa po ng Holy Spirit pag nasa iyo, tinatanggal yung takot. Pinapalitan ng tapang. Ganun pala yun. Opo. Kaya po pala, yung hindi mo kayang gawin dati, magagawa mo ngayon. Hindi mo kaya mag-share ng gospel sa loob ng bus, magagawa mo yan. Pag nasa iyo na Holy Spirit. Hindi mo kayang mangaral sa harap ng iyong kaibigan. Dati. Pero pag nasa iyo Holy Spirit, kaya mo na. Bakit? Tumatapang ka eh. Tignan niyo po yung 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Hindi daw po tayo binigyan ng spirito ng kaduwagan. Ang binigay daw po sa atin ay po, power of love and self-discipline. Kaya doon sa Romans chapter 1 verse 16, si Paul, ang sabi niya, for I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jews first and also the Gentiles. Sabi niya, I am not ashamed of this good news about Christ. Sabi ni John MacArthur, boldness in the early church was not personality driven. It was spirit produced. Tanong ko po, sino po dito ang mga extrovert? Extrovert. Pag sinabi pong extrovert, ito po yung magaling makipagkaibigan, makwento, mabati, kahit hindi ka kilala. Uy, kumusta ka? Ha? Kilala ba kita? Ito naman. Parang nagkita na kasi tayo. Parang, sorry, kamukha mo pala yung ano? Yung mga ganon, magagaling makipag-usap. Meron po ba kayong ganong talent? Extrovert? Yung mga introvert naman po, yung tahimik. Kumusta ka? Okay na. Saka ka pupunta? Diyan lang. Tapos wala ka na masabi kasi wala na siya. Yun lang. So, wala namang problema dun sa personality. Pero gusto pong sabihin sa atin dito ito. Miski na extrovert ka, napakagaling mong magsalita. Napakahusay mo. Pag wala yung Holy Spirit sa iyo, hindi ka magkakaroon ng tapang na ipangaral ng mabuting balita. In other words, hindi po ito nakadepende sa ating personality. No, mga kapatid. Kahit na meron ka, if you are a person with, you are naturally confident, hindi mo magagawa mag-share ng gospel kung wala sa iyo Holy Spirit. Yung galing po ng church, ng mga unang Kristiyano, hindi galing yun sa personality nila. Galing po yun sa kilos ng Holy Spirit sa kanila. Kaya kahit ordinaryo lang sila, hindi sila magagaling magsalita, mga kapatid, talaga naman wala silang inuurungan hanggang kamatayan. Ipapangaral ang mabuting balita. Tanong ko po, kayo po ba'y handang mamatay para lang maipangaral ang mabuting balita? Baka mamaya, bigla may pumasok na NPA dito at sabihin na, sinong handang mamatay para ipangaral ang mabuting balita? Ano po? Bisita lang po ako dito. Actually po, palis na ako eh. Baka mamaya, ganun ha. Sigurado po kayo yan. Pero alam ko po, pag nasa inyong Holy Spirit, hanggang kamatayan, kaya eh. Amen po ba? Kaya po eh. Di ba?
So ang tanong ko po, pakitanong mo yung katabi mo, matapang ka ba? Ano, matapang daw po ba? Matapang po ba yung katabi nyo? Hindi yung apog, ha? Alam niyo ba yun? Ito kasi ano, tapang ng apog. Hindi po yung apog. Ang sinasabi ko, yung matapang, yung talagang nangangaral. Tanong ko po, nagsishare po ba kayo ng mabuting balita? Nagsishare po kayo? Matapang talaga. Totoo yan, ha? Baka yan, tapang-tapangan lang. Ha? Baka sa social media lang kayo nagsishare. Wala namang masama doon, pero alam niyo po, iba talaga kapag yung personal na, alam mo, sinisharean mo. Bro, sama ka sa akin, nabago buhay ko dahil nakilala ko ang Panginoon. Sabi ng bro mo, anong Panginoon yan? Mantalang sarap ng inuman natin nung isang araw, ano kain mo? Bakit kabanyan ka? Bato ka kaya kita dyan? Ganda yung kumpare mo, di ba? Hindi nga pare, nabago talaga buhay ko. Migil ka nga dyan. Tala isang araw laklak tayong maigi. Hindi. Iba na ako ngayon. Yun ang matatapang. Di ba? Matatapang po yung ganun. Alam nyo, meron po ako isang nakasama. Kasi siyempre po, kami po ay kasama sa Christ Terraces Mission ni Kuya Jerry. Alam nyo, meron ako nakasama. Ayaw ko talagang makasama. Alam nyo kung bakit? Nag-house to house po kami. Ang trabaho po sa house to house, door knocking yan. Tao po, pag nagbukas, na yan. Pwede mo bang mahingi ang 5 minutes nyo, magsishare lang po kami mabuting balita. Yun lagi ang intro namin. Introduction yun, no? Kaso may kasama po ako na laging, ikaw na lang. Sabi ko, hindi, kanina ako nang kumatok ikaw naman. Ikaw na lang, lilibre kitang merienda. Hindi ako nagbibiro. Totoo po yun. Isipin niyo po yun. Gusto niya po, ako ang kakatok, ako magsishare. Ang katumbas noon, wag lang siyang pagawain, Wag lang siyang pagawain. Ang katumbas noon, lilibre niya ako merienda. Sabi ko, sige na nga, merienda pagkakabataan ka pa, medyo tempted ka pa sa mga merienda Di ba, Kit? Ang manalo si Kit Ayaw ko pong kasama yung duwag. Alam niyo, tapalo yun kasi nag-grouping siya. Kaya po sila, Sister Carol, kasama po namin. Nag-grouping so kami. Pagka pumapapagrupo ako doon, na-realize ko po kasi, andun kami sa lugar para mangaral, di para magmerienda. Ito naman, naging taga-merienda, hindi taga-pangaral. Taga-pagpamerienda. Ayoko siyang kasama. Ayoko po ng kasamang duwag sa pangangaral. Gusto ko po yung palaban. Sino po dito ang gusto palaban? Yung iba duwag. Taas mo yung palaban. Gusto mo yung palaban siya, palaban. Ayan, praise God. Ang sarap po nyo kasama pagka ganyan. Pag sinabi ko, katukin po natin to, share natin ang gospel. Yung walang tutulak, ikaw na pastor. Ikaw na. Di ba ikaw ang pastor? Ikaw na. Oo nga, ako ang pastor. Ikaw na. Ikaw nga, kaya nga kita tinitrain. Pastor naman, sige na, patatanghalianin kita mamaya. Naku, pagka gano'n po, ayaw kasama yon. Masarap kasama yung matapang. Amen po ba? Ito matindi. Lahat ng duwag hindi maaalala sa Biblia. Pero lahat ng matapang, natatala ang pangalan sa Biblia. Naalala niyo po yung ilan po yung espiyang ipinadala? 12. Naalala niyo yung pangalan po ng 10 na duwag? Kita niyo na. Hindi yung maalala. Bakit? Ang duwag, kinakalimutan yan. Kaya pag tinanong niyo ako mamaya kung sino yung nakasama ko na yan, sasabihin ko po sa inyo, nakalimutan ko ng pangalan. Huwag mo nang alamin. Chismoso ka, ha? Huwag na. Pero yung matatapang, sila po ang natatala at naaalala. Sino po yung dalawa? Kita nyo na, kilala nyo. Joshua and Caleb. So pag matapang naaalala, tanong, Pastor, paano kami tatapang? Yun nga yung ginagawa ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit pag nasa iyo, tatapang ka. Sabi ni Charles Spurgeon, the Holy Spirit can make the weakest Christian strong for service. Grabe po ito. Remember mga kapatid, ang disciples, hindi po sila superheroes. Naalala nyo? Di po ba? Nung ipapako ang Panginoon, dadakpin. Ito matapang si Peter doon, di ba? Matapang siya. Bakit? Tinaga niya yung tenga nung ngayon sabi ni Jesus,
Mali naman yung interpretasyon mo. Hindi naman yun yung tapang na gusto mo eh. Pero anong ginawa ni Lord? Ano po? Binalik yung tenga. Nakakatuwa, no? Sino po dito gusto ma-experience yun? Binalik, ano yung tenga? Binalik, kinabit. Tapos si Peter, tapang-tapangan. Anong ginawa po? Sumunod, pero from a distance. Di ba? Sunod siya, no? Tignan mo nga. Ano meron, di ba? Alam niyo po yun. Tapos nung tinanong na siya, parang namumukhaan kita. Hindi naman. Kasama ka ni Jesus, di ba? Oh, hindi ko nga kilala yan eh. Ilang beses niya dininay? 3. Di ba? Ilan po? 3 beses. Naduwag eh. At that time, wala pa yung feeling of the Holy Spirit. Duwag pa. Diba? Nung nga magtitipon-tipon po sila, nilalak nila yung pinto eh. John chapter 20 verse 19, tignan niyo po ito. That Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. Ano sabi ng Bible? The doors were locked for the fear of the Jewish leaders. Pero alam niyo po, nang mapuspos sila ng Holy Spirit, nagbago ang buhay po nila. They boldly preached the gospel. Matapang po nila yung pinangaral ng mabuting balita. Ano bang nabago? Nabago ba yung circumstances? No. Nabago ba yung government? No. Nabago ba yung opposition? No, yun pa rin. Pero merong isang bagay na nangyari sa kanila. The Holy Spirit changed them. Parang apoy. Kapag maliit lang, madaling mamatay, ba? Pero kapag lumakas po ng lumakas, hindi mo na basta mapigilan. Ganon din po yung Spirit-empowered life. Hindi kayang pigilan. Ikaw ba, kaya bang pigilan? Hindi nyo naintindihan. Gising pa ba kayo? Kaya ka bang pigilan? Dapat hindi. Pag kinukonvict ka ng Holy Spirit, imbitahan mo yan, imbitahan mo yan, imbitahan mo. Pag sinabi, sharean mo ng gospel niyan, sharean mo. Huwag po kayo mahiya. Bakit po? Walang mawawala sa inyo. Pero tiyak yung tao, marami ang pwedeng mawala sa kanya. Ano yung mawawala sa kanya? Yung buhay kasalanan. Yung buhay na luma. At magkakaroon siya ng bagong buhay. Ginamit ka ng Diyos. Amen? Kung ang demonyo, ginagamit yung tao eh. Di ba? Bakit po? Para pasamain yung kapwa. Tayo po magpagamit para maging mabuti yung kapwa. Huwag po kayong mapagod, huwag kayong magsawa. Amen? Huwag po. Bakit po? Gagamitin po kayo ng Lord. Dapat ikaw ay unstoppable. Kasi yung Spirit nasa iyo. So, do you have the Holy Spirit in your life? Then speak about Jesus even when uncomfortable. Stop allowing fear to silence your faith and trust the Spirit when sharing the gospel. Remember Matthew chapter 10 verse 19 to 20. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. For it will not be your speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you. So ang tanong ko po ay ito. Tanungin mo sarili mo. Ask yourself, anong kinatatakutan mong gawin para kay Lord? Meron ba? Meron ka ba kinatatakutan? Dapat sa isang mananampalataya, especially sharing the gospel, wala nang takot. Ano yung mga katabi mo? Handa ka na ba mag-share? Ano po sabi? Handa na raw po ba? Palakpakan natin ang Panginoon kung handa na po siya. Ito na po yung pangatlo. Pangalawa sa uli. The Holy Spirit empowers the mission. Sabi po ng talata, they preach the word, di po ba? The Holy Spirit empowers believers for mission. In Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Meaning telling people about me everywhere. Saan mag-start? Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Sabi po dyan, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Ayon kay Greg Kinnear, sabi po niya, Spirit empowerment in Acts consistently points toward mission and witness. Remember that the Holy Spirit was not given for emotional experience. Ang Holy Spirit po dumating sa atin hindi para tayo paiyakin.
Hindi po tayo para patawanin. Tandaan po natin, yung spirit empowerment in Acts is consistently points towards mission and witnessing. Doon po yun. Hindi po yan para sa emotional hype na nag-praise and worship. Ganda ng pagkakalin ni Sister Lay, ano? Kanina. Thank you. No? Tapos tayo. Tapos sasabihin mo, alam mo, na-feel ko. Na-feel ako ng Holy Spirit. Teka muna, hindi feelings yun. Hindi ganon. Masama ba yung magkaroon ka ng emotion? Hindi! Pero kung yung pong ginagawa mo at interpretasyon mo, para masabing filled with the Holy Spirit ka, eh emotional ka lang, pero hindi ka naman nagmi-mission, mukhang may problema doon. Being filled with the Holy Spirit is not about emotional. It's about mission. Amen? Sabi ni A.W. Tozer, sabi niya, no, the Holy Spirit was not given merely to make us happy, but to make us holy and useful. Hindi binigay ang Holy Spirit para lang po magkaroon tayo ng emotional experience. Di ba? The Spirit empower us to witness, to serve, and to make disciples. Kaya nga po doon sa Matthew 28:19 hanggang 20, diniscuss natin on Sunday, therefore, go and make disciples of all nations. Ang tunay na Spirit-filled life, no, hindi po siya basta emotional lang, hindi po. Siya po ay missional. Para pong cellphone. Sino po may cellphone? Ang cellphone po, kahit full charge yan, ano ho, puno ng power, yung battery. Sayang yan kapag hindi mo naman ginagamit. Ganon din po ang believer. Kahit na you are filled with the Spirit, pero ayaw mo, hindi ka nagpapagamit, hindi ka magagamit ng Diyos. So use your life for God's purpose. Be active in the ministry and evangelism and ask God where He wants to use you. Tignan niyo po yung 1 Peter chapter 4 verse 10. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Tanong ko po, ito, ginagamit mo ba o ginagamit ko ba, tanong mo sa sarili mo, ang empowerment ng Spirit para sa mission ni God? Ngayon pa lang, ini-empower ka na ng Holy Spirit eh. Amen po ba? Ngayon pa lang, as we preach the Word of God, ang Diyos nagsasalita sa iyo, ini-empower ka ng Holy Spirit. So ito, after worship, anong plano mo? Dapat may plano ka. Uy, ang sarap pala pag napil ng Holy Spirit, mamaya nga, puntahan ko ang kaibigan ko, share ko ng gospel. Hindi po yung, sarap ng worship ngayon mamaya nga, makapag-inom. Hindi po ganun eh. Mali yun eh. Di ba? Mali po yung ganun. So itama natin, if you are filled with the Holy Spirit, you will go out and do the mission. Amen? Amen? Bigyan natin ng clap offering ng Panginoon. Come on. Ito na yung huli. Last na to. Last na po. Number 4, the Holy Spirit moves through united prayer. Balikan natin yung Acts chapter 4 verse 31. Sabi po dyan, after this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Ano po ang sabi ng talata? After this prayer, spiritual power often follows united prayer. Look at the early believers, mga kapatid. Lagi sila nagkakaisa sa prayers. Acts chapter 1 verse 14. Tignan niyo po yan. Sabi diyan, they all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and brother of Jesus. Ang sabi ng talata, they all met together and were constantly united in prayer. Tandaan po natin, sabi ni James, mga kapatid, sabi po niya, chapter 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you will be, or you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has a great power and produces wonderful results. Ano po ang point niya? The earnest prayer of a righteous person has a great power, produces wonderful results. Sabi ni E.M. Bounds,
prayer is the channel through which God's power flows. Tanong, nagpe-pray po ba kayo? Nagpe-pray po kayo? So ano madalas yung prayer? Ano madalas yung prayer? Sino po nagpe-pray dito na magkaroon siya ng pera? Sino po dito ang ayaw umamin? Sige po. Sino po dito ang nagpe-pray na kumita? Alam mo sama po dyan. Sino po ang nagpe-pray dito para sa family? Okay. Sino po nagpe-pray dito para sa sarili? Yan. Sino po nagpe-pray dito para sa kaluluwang hindi pa tumatanggap kay Lord? Nagpe-pray po ba tayo? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Tama po yan. This does not mean that prayer itself is a magical power. Hindi po. Rather, God is the source of power and prayer is the means by which we depend on Him and invite His work in our lives, in our church, in our ministries. Yun po yung ginagawa ng prayer. Sabi po ni Liam Morris, sabi niya, the church advanced not through human ability alone, but through prayerful dependence upon God. Tanong ko po, dependent po ba tayo kay God? Are you dependent on God? Ang katibayan po niyan that you are really dependent on God, you always pray. Ano mang gagawin mo? Sino po dito yung nagpe-pray bago kumain? Pe-pray po kayo bago kumain? Pag hindi po, talo pa po kayo ng manok. Yung manok, pag kayo natingala kayo. Opo, mga ibo. Great lesson sa atin. Dapat bago kumain, nagpe-pray. Mga young people natin, nagpe-pray pa po ba? Nagpe-pray? O hindi na uso ngayon? Ay, nagpe-pray ba? Hindi na uso yan. Dapat sagpang na lang agad sa pagkain. Parang baboy. Sagpa naman. Bago dumating ang shaking, meron munang praying, di ba? Bago dumating ang shaking, nakita natin praying muna. Bago na-shake yung lugar, meron munang panalangin. E minsan gusto po natin power without prayer. Gusto po natin revival without surrender. Gusto po natin boldness without intimacy with God. Pero sa Acts, prayer came first. Bago ang shaking. Bago niyanig yung lugar, nag-pray muna. Meron ba kayong mga pagkakataon na kailangan pong mayanig yung puso ng kapwa nyo, ng kamag-anak nyo na hindi pa believer? Pray yan, mga kapatid. Parang ulan. Tinignan mo, ang itaas, walang clouds, walang rain. Wala eh. So walang ulan. Prayer prepares the atmosphere for God's movement. It's like that, mga kapatid. So strengthen your prayer life. Ulitin po, pag Wednesday, meron po tayong power night. Pag kayo po ay available na pumunta ho kayo. Kung hindi naman po kayo makakapunta, mag-pray po kayo sa tahanan po ninyo. Amen? And then, expect God to move when His people pray. Expect God to move. Kayo po ba pa nagpe-pray, nag-expect kayo kikilos sa Diyos? Pagka po kasi may alinlangan kayo, hindi kikilos ang Diyos. Hindi po. Yung bang, nag-pray ka. After ng prayer mo, ano kaya? Sasagutin kaya ni Lord yun? Naku, huwag ka na umasa. Ang laki ng alinlangan mo eh. So pag nag-pray ka, dapat ano paniniwala mo, God will move. But not according to your wants, according to your desire. God moves according to His will. Amen po ba? So kapag hindi sinagot ni Lord yung prayer mo ng yes, magpasalamat ka. Bakit po? Sa ikabubuti mo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, sa ikabubuti mo yun. Totoo po yun. Sino po dito yung nag-pray na tapos ang sagot ni Lord, no? May prayer po kayo na ang sagot ni Lord, no? O, taas po ang kamay, bukod sa akin. Ito, patotoo ko po ito eh. Ilang beses na pong nag-invite ang Canada na magpastor po ang inyong lingkod, no? Kala Brother Joshua, kapatid nila Sister Miriam, bayaw ni Pastor Amante. Ilang beses na pong yun. Lagi na lang deny.
Bakit? Sa ikabubuti ko po yun eh. Ganun po dapat. Di ba? Hindi po yung pag ang sagot ni Lord ay no, ang sama ng loob mo. Sino po dito yung nagpe-pray tapos ang sagot ni Lord ay no, tapos masama loob? Huwag ganun. Lalo na, kung ang prayer mo ay yung tumama ka sa loto. Dahil kung Kristiyano ka, hindi ka talaga tumataya sa loto. Amen? Baka no, may nataya pa sa inyo. Magbago kayo ha. Nakakaya, nakikita yung mga katabi nyo. Yan, lingunin ninyo yung nasa likod. Yan. O, tignan ninyo. Isang araw, baka makita ka, nakapila ka sa lutuhan, tapos nagpe-pray. Brad, pray mo naman ako. Sana tumama ako dito. Para mabilin tayong lote. Walang lote at church. Magkano ba tatamaan niyo? 1 billion. Ganun ba? Teka muna, pipilan din ako ang patay. Nahatak mo ba? I just hope nagpe-pray tayo na talagang sasagot ang Lord in His way, in His will, not according to our wants. Diba? Kaya pag may pinagpe-pray ka, bawa, nagpe-pray ka for work, tapos ang sagot ni Lord ay no. Ibig sabihin niya, may mas magandang trabaho darating sa'yo. Meron kang transaksyon na gusto mong ma-close, pero hindi na-close. Huwag kang mag-alala, meron mas maganda na ibibigay ang Lord sa'yo. Amen? Pag ang sagot ng Lord ay no, matuwa ka kasi protection yun para sa'yo. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Ano ang sabi ng Lord? Mag-pray po tayo. Doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi po dyan, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Sa ibang salin, ang sabi po, call to me and I will answer you. Sasagutin ka ng Panginoon basta tumawag ka. Kaya lang, yung sagot niya, hindi yung ayon sa gusto mo, ha? Ulitin ko lang. Yung sagot po ni Lord, ano po? Ayon sa kalooban niya. So ask yourself, gaano ka-importante ang prayer sa buhay ko? Gaano kahalaga ang prayer? So mga kapatid, prayer should be your life. Ang panalangin, dapat buhay mo na yan. Amen po ba? Yung lalabas ka ng bahay, Lord, samahan niyo po ako. Pagpasok mo sa bahay, Lord, salamat po, sinamahan mo. Kakain ka, Lord, salamat sa pagkain. Matutulog ka, Lord, salamat po. Ako'y makakapagpahinga. Alam niyo po yun, na kahit anong ng buhay mo, prayer. Bakit? Yun ang gusto ni Lord. So here's my challenge for all of us. The world does not need more powerless Christians. Hindi ko kailangan ng mundo yung mga lelembot-lembot, yung mga walang silbing Kristiyano, yung mga nagpapakyut na Kristiyano, pumunta sa church para cute lang, pabebe, yung laging lang pasuyo, lagi na lamang kailangan ay yung mga tampuristang Kristiyano. Hindi ko ganun ang gusto ni Lord. Sino po dito yung mga Kristiyanong tampuhin? Wala, no? Lahat dito hindi na matampuhin. Amen po ba? Wala na, no? Tandaan niyo yung amen nyo, ha? Magkaroon ng problema, tampo-tampo kayo, chat nyo ako, ha? Okay? Tandaan niyo po, hindi ko kailangan ng mundo. Lalo po ngayon, lalo sa panahon ito, napakaraming napapahamak na tao. Hindi kailangan ng mundo. Ang Kristiyanong tampuhin. Ang Kristiyanong tamad. Ang Kristiyanong nasa comfort zone. Ang Kristiyanong babad sa maling gawain. Ang kailangan po ng mundo ngayon ay spirited life na Kristiyano. Buhay na pinuspos ng Holy Spirit. It needs believers who filled with the Spirit, believers who pray boldly, live boldly, and speak boldly. Yan ang nabasa mo, yan ang sinabi ng Diyos, yan ang paninindigan mo, at hindi ka titiklop kahit sa kamag-anak na kaharap mo. Siya ang titiklop sa harapan ni Lord. Kahit yung kaibigan mo, umayaw sa'yo, darating ang panahon, gugustuhin ka noon kasi tama pala yung stand mo, mga kapatid. Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Brethren, the same Spirit who empowered the early church, the early Christian, is still available to us today. So the question this morning is, are you living Spirit-empowered or self-empowered? Shall we stand and let's have a word of prayer
this morning. Bigyan nga natin ng clap offering ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Let's bow down for a moment, close our eyes, and let's thank God for His wonderful message to us. Oh Lord, Father in heaven, we want to thank you for your message to each and every one of us. Ang dami-dami mong itinuro sa amin this morning. Pero ang bottom line nito ay isa lang, Lord. Tinanggap namin yung Holy Spirit. And gusto mo mapuspos kami ng Holy Spirit na yan na nasa amin. Because you want to use us so that we can do the mission of saving the lost. We can do the mission of reaching out each and every relatives and friends and neighbors that we have and bring them to the salvation that you have made on the cross, O Lord. Binago mo kami, Lord. Salamat na marami. Pinuno mo kami ng Holy Spirit, Panginoon. Salamat po na marami. Gusto po rin namin mangyari yun sa kaibigan namin, kamag-anak namin, sa mga kakilala namin, Lord. So, Lord, we ask the filling of the Holy Spirit right now. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit right now, O God, so that when we depart from this place, O God, we can serve these people around us. We can reach them and bring the goodness of salvation to each and every one of them. We can bring the goodness of salvation to each and every family living here in San Pedro Laguna. Oh God, use us. Use us, O Lord. Fill us with your Holy Spirit. And give us the boldness, O God. Give us the courage to share you to every person. Sa office mates namin, O God. Classmates namin, O God. Barkada namin dati, O God. Tulungan mo po kami magkaroon tapang hindi ka namin ikahiya. Sapagkat sinabi mo sa iyo mga salita, O God, kapag ikinahiya ka namin, O Diyos, sa harap ng maraming tao, O God, ikakahiya mo rin kami sa harap ng Ama na nasa langit. O God, ayaw namin mangyari yan. Gusto po namin, Panginoon, na kayo po ay malugod sa buhay namin. At mangyayari lang yun, Panginoon, kung kami po ay matapang, nahahayo, at ipangangaral po at isishare po kayo. Yun ang palatandaan na talagang kami ay pinuspos mo ng iyong banal na Espiritu. O God, salamat na marami sa iyong message. Ito po, Panginoon, ay binasbasan mo, pinuno mo sa aming buhay, ipamumuhay po namin. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi ngayon na, Amen, Amen, and Amen. Come on, let's give God a big applause. Alam mo natin ang Panginoon. Everybody say, I'm blessed. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, I'm filled with the Holy Spirit. Come on, give God a big applause once more. There you go, the praise and worship for our faith. Praise God. So let's worship the name of our Lord Jesus Christ before po tayong humayo at magpahayag ng magandang balita na ating natanggap. Amen? Dahil sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. You have your faith right now because you have received the Word of God. And so, nung na-receive natin, we are now mandated to have it shared to those who haven't heard it yet. Amen? So, let's continue to worship the one who reigns, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Let's honor Him with this song. Hallelujah, we praise you, Jesus. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Faithful always.
you are in control. Lord, I know you are sovereign still. You are faithful, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. All of my days, be Lord in our praise. Rest of our lives, we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. All our days, be Lord in our praise. Rest of our lives, we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. Yes, we will glorify your name, Jesus. And yours is the kingdom. All of the earth belongs to you. Yours is the kingdom. All of the earth belongs to you. Wherever you said we'll go. Forever it's right. Every nation fill the earth with adoration. Bow down to no one else but you. Faithful then, faithful now. You are faithful always. Sing it, you are faithful. Faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power to Jesus, to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, you're beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Purihin ang Panginoon sa umaga ito. Minsan pa po, tayo po lahat ay sama-sama manalangin para po sa pagtatapos ng ating gawain. O Ama naming Diyos na mapangyarihan sa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa buhay sa kalakasan, O Lord. Na minsan niyo pa, Panginoon, pinagkalog sa bawat isa, O Lord. Kaya dahil sa iyong biyaya,
Pagpapala Panginoon kami po Panginoon ay muli. And narito, nagsama-sama kami upang nag-alay ng pagsamba at papuri Panginoon. Sa nawa Panginoon, kami po Panginoon ay yung kinalugdan na Lord. Sa lahat ng aming mga ginawa Panginoon, maging sa amin ng mga awitin bilang aming papuri sa iyo Lord. Sa iyong kadakilaan at sa iyong katapatan sa aming buhay Panginoon. Paggamit kami Panginoon ay maraming pagkukulang at hindi nagiging tapat sa iyo Panginoon. Kaya Panginoon sa oras na ito, minsan pa kami po Panginoon ay humihingi ng iyong patawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala dahil ng aming mga kailangan Panginoon. Kaya dalangin namin Panginoon, patuloy niyo kami Panginoon gabayan at ingatan o Lord. At minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong mensahe na aming narinig sa umagang ito Panginoon. Na kung paano ninyo sinugo ang iyong pagkakaspirito upang aming maging gabay at magturo sa aming Panginoon. Kaya dalangin namin Panginoon na ang bawat isa ay likayin niyo po Panginoon ang puso na matutong sumunod at ang lagi makinig Panginoon sa iyong nais Panginoon. Upang sa ganun Panginoon, ang Great Commission na iyong itinalaga sa bawat isa Panginoon ay maisakataparan namin sa aming buhay Panginoon. Upang sa ganun, ang aming mga pamilya, kaibigan, at ang mga tao na wala pa sa iyo Panginoon ay madala namin sa iyo at maipahayag namin na buong tapang ang kaligtasan Panginoon na aming tinanggap. Maraming salamat Panginoon maging sa buhay at sa lahat sa araw-araw na pag-iinit sa bawat isa Panginoon. At dalangin din namin Panginoon sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, aming inatagubilid sa iyo ang aming kaligtasan Panginoon na kayo ang siyang mag-ingat sa amin Lord sa aming pag-uwi. Nawa Panginoon, patuloy niyo kami Panginoon kabayan sa lahat ng aming gagawin, iisipin, paging sa pagpapatuloy ng aming mga gagawin pa Panginoon sa mga dating pang-naaraw Panginoon. Kayo po Panginoon, patuloy na maitaas sa aming buhay Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang aming walang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gusto'y nawa kayo ng Diyos na siyang bukan ng pag-asa at nawa ay pagkalooban na kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.